For this episode of The Scorecard, kasama natin ngayon ang #1 high school player sa NCAA Juniors Basketball, LeBron James Daep. Bron, maraming salamat sa oras and welcome to The Scorecard. Let's start from the beginning. LeBron, saan ka ba nagsimula at paano ka nahilig sa basketball? Nagsimula ako sa Bicol, sa probinsya namin, and nahilig ako sa basketball noong grade 4, nung parang sinali ako sa isang intramurals yung school namin. Parang nakashoot ako doon ng isang beses na nakita ko yung mga tao na natuwa sila sa akin. Okay. Tapos yung dad ko parang sabi niya, oh, masaya ba? So ako parang, papa, gusto ko magpaturo mag-basketball. Kaya doon nagsimula yung hilig ko basketball, nagpaturo lang ako sa kanya araw-araw. So, ano ba yun? Tinanong mo ba sa tatay mo, Tay, bakit LeBron James yung naging pangalan mo? Ano ba ang kwento doon? Yung dad ko, fan siya ni LeBron talaga dati. Tapos, parang yun na nga, para pinangalan niya sa akin. And sa mga nagtataka dyan yung James ko ba't may H, parang gusto lang nila maiba sa LeBron James talaga. I see. Mahirap ba na kapangalan mo ang isang LeBron James na kinikilala bilang one of the best basketball players of all time and in the world right now? Mahirap ba? Minsan ba inaasar ka ng mga kaklase mo na, LeBron James, lalo na nung natututo ka palang mag-basketball? Hindi naman po. Wala naman pong pressure sa akin because yun na, parang nagiging ano lang ako sa sarili ko, parang nagpapakatunay lang ako and binibigay ko yung best ko sa lahat ng ginagawa ko and naglalaro ako para sa sarili ko and wala naman po akong parang hindi ko naman iniintindi lahat ng mga opinion nila, yung mga hater dyan. So, yun lang. Paano ka na-recruit sa Perpetual? Ito ba yung una mong seryoso at organized basketball, yung sa NCAA? Yes, but ito po yung una ko na seryoso dito sa Manila. And na-recruit ko ako dito dahil si Papa ko, yung sports director ngayon ng Perpetual, parang sports director nila dati sa Baste nung panahon nila. Last year, kinover kita sa NCAA Season 99, umabot kayo sa finals. History yun para sa Perpetual kasi first time, ang lakas ng team nyo. Meron kayong Mark Goho Cruz, meron kayong Emil Asido, kaya lang ngayon, nasa college na sila. Ngayon, this is your team. Yung expectations nyo ba is, because umabot na kayo sa finals, this season 100, is the expectation a championship? In-expect po namin na mag-champion kami. And syempre, yun na po yung goal ng lahat. Pero, yun nga, parang hindi kami pwedeng magkampante sa mga laro namin and bawal kami mag-petics, go hard kami sa lahat kasi lahat ng kalaban namin parang champion caliber yan na team. So, lahat ng kalaban namin sineseryoso namin, nire-respect namin by giving our best and leaving no regrets after games. Number 34, ang jersey number mo. Nakikita ko yung mga sidestep mo. Sabi ko, Malayanis to pero LeBron James yung pangalan. Bakit number 34 yung jersey number mo? Is it because pinapattern mo yung laro mo kay Giannis? Ano ba storya doon? Nung bata ako, idol na idol ko talaga si Giannis. Kaya parang sinimulan ko dun sa number 34. But ngayon, nagda-number 34 ako not because kay Giannis, pero dun nagsimula yung basketball journey ko na number na yon. Kaya parang yun ako. Bigay mo sa akin yung top 5 players mo sa NCAA ngayon, sa Juniors Division. Yung mga talagang dapat panoorin. JD Pagulayan from Perpetual. John Ruluna, sa amin din, team din namin. Yung mga papanoorin nyo, yun na dalawa yan. So, pero aside from our team, MJ Biolosis from San Beda, EJ Castillo from AYAC. Sino last one? Siguro, Sean Salvador from Mapua. Yun. Shooter din yun, si Sean Salvador. Okay. MVP sa NCAA, marami nagsasabi, it's a lock for you. Anong masasabi mo, anong reaction mo na ganun yung usap-usapan na LeBron James Daep is the guy, he's the man in the NCAA Juniors Division? First of all, thank you sa inyo and masaya ako dahil narinig ko yan. Pero
hindi po yun yung goal ko and hindi ko po iniisip yun masyado. Kasi yung gusto ko lang po kung anong makontribute ko sa team and mag-champion kami as a team po. Ngayon, pag-usapan natin, Bron, yung NBTC. Andito si Kiefer Alas, #1 player, MVP ng UAAP. Ano yung pakiramdam na kasama ka sa grupong ito, the best players in high school dito sa Pilipinas? Pakiramdam ko, blessed ako dahil nakaabot ako sa ganitong mga situation at nagpapasalamat ako sa Lord. Siya po yung nagbigay sa akin ng lakas sa mga bawat struggles and challenges na binibigay sa akin. Kaya naging ganito akong tao. Tapos, yun po, pakiramdam ko masaya dahil yun, nakaabot ako dito. Ito lang imaginein lang natin. Baka sakali lang, hindi natin alam eh. Siyempre si Kiefer Alas, meron siyang sariling plano. Ikaw, meron kang sariling plano. What if in college, maging teammates kayong dalawa? Ano kaya yung magagawa ng isang Alas at Daep tandem? Siguro, matindi yun na. Parang SGA at Yanis yung nagsama kung ganon. Pero, yun, I think maganda naman yung magiging chemistry nun. Tapos parang, yun nga, magiging magkaibigan kami and mas gagalingan pa namin yung isa't isa and matcha-challenge din kami. Pero ngayon magkalaban muna sa NBTC All-Star. Okay, alam kong maaga pa, Bron. Kasi 18 years old ka pa lang, tatapusin mo pa yung season mo sa NCAA. I'm sure maraming magre-recruit sa'yo or nagre-recruit sa'yo. Ano yung hinahanap mo sa isang college na magiging factor sa decision mo kung saan ka mag-aaral at maglalaro? Hinahanap ko yung, first of all, yung maganda yung environment and parang sa culture ng isang team, yung malakas yung brotherhood na kahit ano mangyari, manalo matalo, parang lahat kami inaangat yung isa't isa and yun nga, parang yung feel mo na kasama mo yung pamilya mo and tutulungan ka sa buhay mo. After 10 years, saan mo nakikita yung sarili mo? LeBron James Daep, after 10 years, let's say 28 years old ka na. Sa basketball pa rin ba? Or ano ba yung mga pangarap mo sa buhay? Makikita ko sarili ko after 10 years. Hindi sa ano, pero dahil sa hard work ko, siguro overseas ang makikita. Eto, last question, LeBron. Ano maasahan ng mga manonood ng NBTC sa All-Star Game kay LeBron James Daep? Ang maasahan nyo po ay bibigay ko po yung best ko and makikita nyo po sa akin na bibigay ko yung bawat yung mga skill set ko, yung mga bag na sinasabi and sa team ko rin gagalingan nilang lahat dahil sa isa ako sa captain and ako yung magsasabi sa kanila na ganito yung gagawin and tutulungan ko sila lahat. So there you go. We just heard it from LeBron James Daep of the Perpetual Junior Altas. LeBron, maraming salamat sa oras and good luck. I'll see you in the NCAA.